Hello. Okay ba ang boses niya? Rinig po. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Siguro po, marami na tayong napakinggan, natutunan, pero sabi nga, mga isang oras pa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain na kung saan, ito yung ikalawang parte. Kasi po kanina, nagkaroon tayo ng panalangin. Ang panalangin ay isang pamamaraan na kung saan tayo po ang nakikipag-usap sa Diyos. Halimbawa, gusto natin gumaling, dinadaan natin yun sa panalangin para makarating sa Kanya. Ito naman, ikalawang bahagi, ito yung tinatawag na Ebanghelyo. Siya naman yung nagsasalita, tayo naman yung tagapakinig. Ngayon, ang tao po kasi may obligasyon sa Diyos. Walang iba sumunod sa Kanyang kalooban. Sabi sa Ama namin, mangyari nawa ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Sabi, mangyari ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Doon ba sa langit may reklamador? Di ba wala? Lahat ng anghel doon tapat sa Diyos. Dito sa lupa, marami pong pasaway. Hindi nakikinig kasi ang iba hindi alam yung tungkulin ng tao sa Diyos. Na walang iba, ang tinitingnan lang natin, pansariling kalooban. Kung kailan gustong magsimba, sa kalang, ay wala akong oras, sa totoo lang. Lahat tayo walang laping oras. Lahat tayo may 24 hours. Hindi lang namamanage ng maayos. Kaya, yung gagawin sana linggo, araw ng pagsamba, nakakahati yung ibang gawain. Kasi, hindi na-organize yung programa. Kaya, kung gusto mong magsimba, paglaanan mo, Biyernes na lang, maglaba ka na. Para Sabado, makapatuyo ka na, Linggo, nandito ka. Diba? Ngayon, kung isasabay mo, nagiging, sabi nga niyang, mapangalon niya. Dapat yung atensyon natin kay Lord, linggo, pero nandun sa labahan. Nandun sa mga gawain bahay. Kaya hindi po siya na-organize. Ngayon po, basahin natin kung isa. Surat ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang sa 17. Medyo maiksi lang to. Sabi dito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi dito, patayin nga ninyo. Anong ibig sabihin niya patayin? Masakalin? Bigilitan ng leeg o ano? Pag sinabi kong patayin, i-disconnect, putulin. Kasi po, ang salitang kamatayan ay separation. Halimbawa, hindi ba kapag ang isang tao na may sakit, naghihingalo, dinala mo sa doktor, kapag dead on arrival, ang sabi ng doktor, medically dead. Ibig sabihin, humiwalay na yung kaluluwa niya at espiritu sa katawang laman. Nag-separate na, kaya medically dead. Hindi na siya nagpuproduce ng hangin para yung baga niya at yung puso na tumigil na rin sa pagtibok. Kaya, dahil sa paghihiwalay. Ngayon po, sinasabi naman na patayin nga ninyo
Ibig sabihin, ihiwalay. Huwag na natin gagawin ang mga bagay na ito sa inyong sangkap na walang iba itong katawan natin. Dapat hindi natin ginagawa ito. Ano-ano ang mga ito? Mga katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid. Ano po yung pakikiapid? Iba po yung pangangalon niya sa pakikiapid. Ang pangangalon niya, asawang lalaki, asawang babae, tapos yung isa doon, naghanap ka ng iba. Ang naghanap, yun ang nagkasalat ng pangangalon niya. Yung nahanap, ang nagkasalat ng pakikiapid. Halimbawa, nag-asawa. Ito yung third party. Pag itong babae, o itong lalaki ng babae, ang kasalanan ng lalaki, pangangalon niya. Itong babae naman, na nakipisan doon sa mag-asawa, ang nagkasala ng pakikiapid. Magkaiba po yun ang pangangalon niya sa pakikiapid. Ngayon, sabi dito, karumihan. Anong mga karumihan? Yung pagmumura, yung binati ka naman, di mo binati. Tapos yung mauayos na yung pakikitungo sa'yo, galit ka pa rin sa kanya. Lahat yung mga marumi, yung hindi tingnan mo sa mata, masamang tingnan nyo. Ano pa po? Masasamang pita. Saan ba nanggagaling yan? Dito. Alitig-tigin ng laman. Nandiyan na yung mga luho, yung layaw, na minsan nakasanayan natin mula ng bata. Kapritso. Minsan po, nakukuha yan, hindi naman sa loob ng bahay. Sa labas, sa barkada, amigo, nakukuha yan ng mga bata hanggang sa pinakalaki. Kung ano yung nakasanayan, yun na yung tita na hindi naman mabubuti. Tita ang tawag doon. Kasi kung halimbawa, sa may gula, paano natin masasabi ng masamang tita? Halimbawa, nakipagbakit sa'yo, nakipag-grip. Ngayon, dahil galit ka sa kanya, umiiral yung galit sa halip na makipagbati, tita ng laman yun. Dahil binati ka na nga, ibig sabihin, maayos na yung pakikitungo niya sa'yo. Dapat ito, maayos ka na rin. Hindi ka pa nagbago dahil nanadala ka pa ng tita ng laman. Galit ka pa rin. Ganun po yun. Ano pa sabi dito? Masasamang nasa. Halimbawa, gusto mong yumaman, kaya ka ng luto. Okay lang naman yun sa palaran. Pero, sa totoo lang, ang mga nananalo sa luto, nasaan na ngayon? Di ba kayo nahabol ng mga pinangakuan? Sabi, nagbibigay daw ng tigil 5,000. Nasaan na? Naglalaho. Kaya hindi ko maaari yung, kasi yung mga masamang nasa, yung pag gusto mong makuha yung nasa kalaban mo. Sabong, ano nasa din yun? Yung sugal. Basta yung gusto mong makuha yung pera ng kalaban mo, pagnanasa yun, masamang pagnanasa. Pero kung ang pagnanasa mo sa iyong kapwa, sana mahikayat ito pumunta ng simbahan para makapagsimba. Maganda yun. Mabuting nasa ang tawag ko. Pero pag masama, huwag natin gagawin yun. Ano pa? At kasakiman. Ano po yung kasakiman? Yung pwede mo sanang ibahagi sa kapwa pero ayaw mong dukutin sa bulsa mo, umiiral doon ang kasakiman. Selfish. Pwede mo namang tulungan ng iyong kapwa na payuhan dahil problemado na ayaw mo siyang tulungan, selfish ang tawag ko. Iniisip lang sarili. Galing sa word yan na self o sarili, makas sarili. Sabi nga sa Santiago 4:17, sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo na, sarado na yung pag-iisip na yung kapwa, gusto nang magpatiwakal, ayaw mo pa rin sawayin, may sala ka doon. Dahil hindi mo siya pinigilan. Alam mo yung pagsaway ay gawang mabuti, pero hindi mo ginawa, kasalanan natin. Dala-dala ka naman. Kasama yun doon sa, kahit sabihin na nag-iingat tayo,
ipagdating kung nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, yung kapatid mo nung nangailangan, hindi mo naman tinulungan. Recorded yan daw. Kaya mag-ingat po tayo. Ano pa sabi dito? Lahat ng yan, yung pakikiapid, karumihan, masamang kita, masamang nasa, kasakiman, pagsamba pala yan sa Diyos-Diyusan. Totoo, hindi naman tayo lumuluhod sa revolto, hindi tayo nagpapasan ng mga andas, pero yun ang ginagawa natin, parehas lang pala, pagsamba yan sa Diyos-Diyusan. Dahil po, sarili natin ang itinatanyag natin yan, hindi si Kristo. Nagiging kaagaw yung sarili natin ni Kristo. Kasi po yung pagiging makasarili, sarili lang yun eh. Ikalaban yun ni Kristo yung sarili natin. Kaya dapat, umiiral dapat sa atin ang si Kristo sa ating buhay. Sabi dito, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya po pinagpag-ingat tayo na dapat sumunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabuhay pa sa mga bagay na ito. Ito po. Kung halimbawa, ginagawa natin yan, tapos hindi pa natin kilala si Kristo, okay lang. Kasi hindi pa tayo nakapagsisi. Ngayon, nung binago natin ang ating sarili, dapat kasama na rin napako yung ating dating pagkatao nung mamatay si Kristo. Kasama na yung pinako, yung dati nating pagkatao. At nung mabuhay na mag-ulit siya sa mga patay, dapat bago na tayong nilalang. Ilalakip natin ang ating pagkatao sa kamatayan at pagkabuhay na mag-ulit ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, tayo pong mga tao ay kinakailangan ayusin na natin ang ating pamumuhay. Ngayon, sabi nga, kung sinasadya natin ang ating pagkakasala ay wala nang natitira kang hain pang muli patungkol sa mga kasalanan. Sapagkat ibinibilad natin sa kahihiyan ang ating dakilang Panginoon. Hindi na siya bababa dito para magpapako muli sa krus para sa ikalawang pagkakataon na patawarin na naman ulit tayo. Kaya kinakailangan po mag-ingat na tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na yung nakakarinig na ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos na ating napakinggan o kapag pumasok sa ating mga kainga, sabi nga, hindi ko na isusulat ang ating mga kautusan sa mga tapyas na bato, kundi ilalagay ko na sa mga isipan nila at sa kanilang mga pusong laman. Sa makatuwid, lahat na na-absorb ng ating tainga na napakinggan, direksyon na yan sa ating puso. Isusumbat yan ng ating budhi kapag hindi natin ginawa. Ganun po yun. Kaya minsan hindi alam na natin yung gawang mabuti tapos parang inuusig tayo ng ating konsensya o budhi, dapat gawin mo yan. Dahil yan po ang gusto ng Diyos na ginagawa natin. Sabi dito, tatapwat ngayon ay inyo nang layuan ang lahat ng mga ito. Ano po yun? Dapat nating layuan. Galit. Paano natin lalayuan ang galit? Ang galit, okay lang magalit. Pero, sabi nga, limited lang. Kung kayo'y magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Pagalitan mo ang iyang act, okay lang, kasi ang purpose mo maganda. Pero hindi ibig sabihin, kapag nagalit ka, hanggang kinabukasan pa yung galit, sabi ka, huwag ninyong palulubugan ng araw ang inyong mga galit. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nagalit ka sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, makipagkasundo ka ulit. Kaya ba? Kung binago na tayo ni Kristo, kaya. Pero kung hindi pa, wala pa si Kristo, wala pa ni Espiritu Santo, mahirap po yun. Pero dapat sabi nga dito, datapwat ngayon ay inyong ang layuan. Sabi nga, layuan. Dapat hindi na natin ginagawa yan. Galit.
Kapuutan. Ano yung kapuutan? Kapag ang galit tumatagal, maantog mo yan sa puot. Kasi ano nagpapatong-patong na yun Parang ayaw mo lang makita yung pagmumukha, puot ng tawag doon. Pero kung yung galit, yung ano lang yung look, parang lukso lang. Parang biglaan lang yung galit Pero kapag kapuutan, tumatagal na kasi yun. Kumbaga nabuugat na yun. Ano pa? Paghihinala. May kausap lang si Mister. Babae niya na siguro yun. Kumbaga, sabi nga, para mawala yung paghinala, dapat mayroong tiwala. Diba? Kaso, nung nagpulubot na yung balat, naging silosa na. Nung maayos na yung balat, kahit makinis pa yung mukha, gandang-ganda pa si Mister sa akin. Kaya, hindi pa siya nagdududa sa iba. Diba? Sabi dito, ano pa? Panunungayaw. Yung pagsasalita ng mga bagay, lalong-lalo na sa mga parting na may kaugnayan sa kabanalan. Yung bagang ang panunungayaw kasi, ang malalim yun basta something holy. Pagsalita na blasphemy sa English. Alam mo na, yung baga, hindi mo dapat sabihin, sinabi mo pa, na alam mo naman na yun ay spiritual na bagay na may kaugnayan doon, pero hindi dapat sabihin. Kasi masama din yun. Ano pa? Mga salitang kahalay-halay mula sa iyong bibig. Yung bulalas. Yung nagulat lang kung ano-ano lang pinagsasabi. Kasi yung mga pagmumura. Dapat ang lumalabas lang sa bibig. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Yun na lang. Sabi dito, huwag kayong mga bulaanan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kaniyang mga gawa. Di ba binago na tayo? Nakapagsisi na tayo, nagbalik loob na tayo sa Diyos. Dapat, hindi na natin ginagawa kasi hinubad na natin. Ibig sabihin, sino ba yung dito? Halimbawa, nagpintura ka, ang suot mong damit, puro pintura. Hinubad mo na, may pintura pa rin. Ibig sabihin, yung sinuot mo pala, mayroon pa rin pintura. Kung ba't mo na, tanggalin mo na. Dapat wala nang bahid ng dating pagkatao. Sabi dito, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Dapat, kung halimbawa ang pangalan mo, Jose, hindi ka na yung dating Jose na Lasinggo, Sugarol, o kung Mandaraya, o kung ano pa man, dapat isang bago ng nilalang. Yun yung sinasabing, you must be born again. Ipinapanganak na muli, mag-umpisa muli sa una. Sabi dito, mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa kanya. Dapat nagmula na doon sa mga aral ni Kristo. O aral sa mga banal na kasulatan ng ating ipinamumuhay. Doon, hindi maaaring magkaroon ng Grego at Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro at ng sita, ng alipin, ng layak, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Ibig sabihin po, ano man ang kalagayan natin, tuli man o hindi tuli, Grego man o Hudyo, barbaro man o sita, pantay-pantay na po lahat yan dahil si Kristo po ay suma sa lahat. Ibig sabihin, wala nang pinag-iba ang isa't isa. Pare-parehas na. Si Kristo na kasi ang sinusunod natin. Ibig sabihin, kung dati noon, ang pagkakakilanlan ng mga pinanggalingan ng mga tao mula sa lahi ni Abraham ay ang pagiging tuli, at yung hindi tuli, hindi lahi ni Abraham, ngayon hindi na. Pare-parehas na lang. Tuli at hindi tuli, alipin, ulaya, barbaro o sita, pare-parehas na lang. Wala na silang pagkakanta. At, sabi nito, si Kristo
ang lahat at sa lahat. Dahil nasa ilalim na tayo ng pamamahala ng Kristo, na yan ay tinatawag tayong mga Kristiyano. Sabi nito, mga bihis nga tayo ng gaya ng mga hinirang ng Diyos. Ito po, paano natin bibihisan ang ating sarili bilang hinirang ng Diyos? Na mga banal at minamahal. Ano po ba yung ibig sabihin ng banal? Hindi yan sa kasuotan na nakaputi ka, o kung ano man ang kalagayan natin panlabas, hindi po yan yan. Ang sinasabing kabanalan, dito. Ang isang taong nagsisisi at tumanggap ng pagpapatawad, ang tawag yan, banal. Ibig sabihin niya, magiging malinis na yung ating pag-iisip. Wala nang umuusig yan sa buhi natin. Wala nang gumugulo yan sa isipan natin. Parang wala lang. Di ba minsan nga, pansinin natin, kapag tayo ay nasa maayos ang kalagayan, meron namang taong maiinggit sa atin. Yung naiinggit sa atin, kapag hindi natin pinapatulan tayo masaya lang, parang wala. Kaisi-isi lang, mas lalo silang naiinggit. Dahil parang dinidikman natin sila. Ngayon, dadagdagan pa nila yung inggit. Tayo naman parang wala lang, parang ganun lang. Basta masaya tayo, excited tayo, mabuti yung ginagawa natin, mas lalo silang naaksan. Di ba nga nangyayari yan? Sino naka-experience na po yan? Siguro lahat naman tayo naka-experience yan. Ngayon, kapag nakabihis na tayo ng pagiging isang bagong nilalang, hindi na po dapat natin binabalik-balikan yung dating hinubad na natin. Sabi nito, mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. Dapat mahabagin na tayo. Hindi na mainisin. Ng kagandahang loob. Hindi lang yung maganda lang yung panlabas na loob. Maganda naman nga yung hitsura, pangit naman ugali. Kasi pag magandang loob, ugali po yun. Ng kababaan. Sabi nga, huwag natin kairalin yung kataasan, o ego, o pride, hindi kababaan. Manatili tayong mapagpakumbaba. Sabi nga, ipalagay mong mas magaling ang ideya ng iyong kapwa kaysa sa iyong sarili. Kahit okay na yung sa'yo, pero irespeto mo pa rin yung iyong kapwa. Pagpatakumbaba po yung sampul para ilaba natin ang ating pride. Ano ba po? Ng kaamuan ng pagpapahinuhod. Yung kaamuan, hindi lang yung mahirap nga niyan, maamo nga naman, pero pag talikod, nalari, sa harap o sa likod, dapat maamo. Pagpakatotoo tayo. Pagpapahinuhod, mahabang pasensya. Ibig sabihin, at ulit-ulitin yan sa'yo ng kapitbahay mo, murahin ka, libakin ka, wala na, digma na lang. Pagpapahinuhod yun. Mga tiisan kayo sa isa't isa at mga katawaran kayo sa isa't isa. Yung pagtitiis mo kasi, pinapraktis yun. Halimbawa, pansinin na lang natin, sa isang hanay, di ba tanggapan ng ayuda? Paano mo i-apply yung pagtitiis mo? Kung nasisingitan ka ng parehas may people power, ay kilikili power. Paano mo matitiisan yun? Kung kaya mong tiisan yun, huwag ka nga alis sa pila. Kahit mabaho yan. Ngayon, kung hindi ka makatiis, hindi ka talaga marunong kang mag-apply ng pagtitiis. Kung palang praktisin natin ang ating sarili, sa unahan mo, sabi sa likod mo, may answer. Sabi sa likod mo, mayroon tao. Ngayon, kung praktisin mo ang sarili niya, kung paano ka mag-tiis. Lalo na sa mga nangyayari sa buong buhay, bakit kaya, alimbawa, bakit kaya mababa yung marka ko sa ganitong subject, bakit kaya ganito yung nangyari sa buhay ko, bakit kaya binigyan ako ng anak na matigas ang ulo. Pagtiisan natin yan. Dahan-dahanin natin, huwag natin biglain. Dahil
iniingatan natin ang ating sarili na hindi na tayo magkasala sa pagtutuwid ng ating kapwa. May mga, sabi nga, ang lahat ng yan, may pamamaraan si Lord na hindi natin maabot ng ating pag-iisip. Halimbawa, gusto mong mag-abroad. Naubos mo ng kabuhayan mo, hindi ka nakakalipat. Siguro, kapag pinayagan ka ni Lord doon at doon ka rin mamamatay, mas maigi na yung hindi ko ka na lang. Kasi, alam ni Lord yung future, alam yung hindi pa nangyayari. Kaya, kumbaga, bakit halimbawa gusto natin makapasa sa board, hindi pa nakapasa? Bakit? Kasi hindi pa time. Sabi nga, in the right time, in the right place. Yung panahon ni Lord. Sabi nga dito, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ang pagpapatawad po kasi, paano natin gagawin ang pagpapatawad? Sa bibig lang ba? Ang pagpapatawad, sa isang salita, paglimot. Kapag ang isang kapwa natin gumawa ng isang kasalanan sa atin, pwede natin sabihin, pinakatawad na kita. Pero, dumating yung 5 years, masakit pa rin sa loob mo nung maalala mo yon, ibig sabihin, hindi mo pa talaga napatawad. Ang pagpapatawad ay paglimot. Ibig sabihin, kahit dumating yung 1 year lang, nag-anniversary yung galit mo sa kanya. Pagkatapos, naaalala mo, kwento na lang siya. Masaya ka na, nakamove ka na. Ibig sabihin, nakalimutan mo na yun. Pero kung may heart feeling pa rin, ibig sabihin niya, hindi ka pa nakapagpatawad. Sa totoo lang. Ganun po yan. Kaya ang pagpapatawad, paglimot doon sa kung paano ang pinanggalingan ng pagkakasala. Ganun po si Lord. Kinakalimutan niya na ang mga kasalanan. Ibig sabihin, binubura niya na, ini-erase niya sa isipan niya. Kapag nagpapatawad, ganun din dapat kapag nagpatawad, ini-erase niya sa isip natin. Dapat, i-reconstruct natin yung isip natin. Kasi mahirap po kasi i-reconstruct eh. Lalo kung narinig natin, sa doktor na lang sabi no, may cancer ka. Siyempre kung maghapon mo nang isipin niya may cancer ka, sa totoo lang, kung malawak ang yung pag-unawa, lahat tayo may cancer cell. Nanira lang yung cancer cell, kaya lumaki. Kung hindi mo naiintindihan pag sinabing may cancer ka, magkakaproblema ka talaga sa kaiisip na may cancer. Sa totoo lang, mag-aral ka sa biology, lahat tayo may cancer cell. Sinisira lang yung mga parte na kumbaga yung bakod ng cancer cell, nasisira na yung labas niya, kaya kinakain niya na yung ibang cell. Ganun yun. Kaya kung hindi mo naunawaan ng cancer, pag sinabi may cancer ka, tatanungin mo, anong stage ko? 1, 2, 3. Pero gumagaling. Dahil po, kapag binago natin yung lifestyle natin. Ang importante lang po kasi sa may karamdaman, pagtanggap. Alam na natin na may karamdaman tayo. Ayaw ko natin tanggapin. Kasi may high blood na nga, ayaw pang tanggapin na high blood. Kasi gustong-gusto pang kumain ng mataba. Diba? Nguya pa ngayon yung disiplina doon na hindi na pwedeng kainin yun dahil itinatago yung high blood. Diba? Kaya kung tayo ay marunong magtanggap, kwento natin. Alam mo, sumasakit ko na dito, baka na-stroke. Kapag yan ay naagapan, hindi po yan umahanda. Ayun po, katituwanan. Sabi pa dito, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ngayon, ipapasok natin yung pag-ibig. Love. Kung dati noon, kasaway ang iyong asawa dahil tuwing katabi mo siya pagtulog amoy alat,
Ngayon, nung lingkod ka na ng Diyos, dapat hindi lang yung love na sinabi mo nung sa harap ng altar na I love you. Hindi, pinaparamdam mo rin sa Kanya ang pag-aalaga, ang pagpapaalaga o kaya yung nararamdaman niya yung love, yung presensya ng love habang pinakausap. Diba? Sabi niya, sinasabi lang daw ang I love you pag makinis kayong mukha. Tama. Pag pulubot na, wala na. Nakalimutan na. Pero, ang tunay na love, maraming meaning kasi yan, nasa 1 Corinto 13, 4 hanggang 7. Nandiyan yung meaning ng love. Mahaba kasi yung paliwanag. Ano pang sabi dito? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Dapat maghari dito ang kapayapaan ni Kristo. Hindi na tayo aburido. Sabi ko, bako ng mahandalo, umat dito. Hindi na tayo nagtatampo, hindi na masama ang loob. Ano na lang, relax na lang tayo palagi. Diyay, tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahan daw ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga kaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ang mga himno at ang mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Hindi ba napakasarap ng pakiramdam kung yan na lang ang ginagawa natin? Pakanta-kanta na lang tayo, naisi-isi na lang tayo. Hindi na natin pinapansin yung mga panlilibat, pamputuya, paninirang uri. Ano na lang, okay na tayo. Hindi ba masarap tingnan nyo? Kapag yan, dyan na tayo nananahan, ina-apply na natin yung salita ng Kristo sa ating totoong pamumuhay. Hindi na umiiral yung alitigtigin ng laman, upika ng laman. Hindi ka na marunong magalit, hindi ka na marunong mapuo, hindi ka na marunong sumama ang loob. Yung mga nasa na yan, okay na, bigay mo na lang sa iba yan. Kung ganun tayo, di okay na. Pakanta-kanta na lang, sabi nga, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa. Ito yung huling habilin. Anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na magpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Yan po ang importante. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, saan man tayo pumaroon. Sa pangalan ni Jesus, sa salita man o sa gawa, gawin natin yan sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Napag-iingatan natin yan ang ating mga sarili. Lalong-lalo na kung tayo'y nagpapasalamat sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya po, dito sa aral na ito, mula sa dating pagkatao hanggang sa bagong pagkatao, dapat ang gawin na natin yung isang bagong pagkatao, bagong nilalang na nasa ilalim ng presensya ng Espiritu Santo at pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Hesus Kristo. Siguro po hanggang dito na lang pag-ibagi natin. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating karaingan, kahilingan, problema man, karamdaman, o ano man na nandiyan sa ating sarili. Ilapit po natin yan sa Diyos, surrender natin sa Kanya, at hilingin natin na tayo patawarin at ipagkaloob ang lahat ng solusyon sa ating mga Panginoon. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.